May katabi siya. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Althea nang unti-unti siyang magising. Ang init na gumagapang sa kanyang likuran ay hindi galing sa makapal na kumot ng hotel. Iba ito. Isang init na may buhay, may bigat, mayroon ding amoy. Isang mamahaling pabangong lalaki na humalo sa matapang na amoy ngala. Nanatili siyang nakapikit. Pilit na pinapakalma ang sarili. Baka panaginip lang. Pagod lang siya. Sobrang pagod mula sa event na halos 2 araw din niyang pinapuyatan. Pero hindi nawala ang init. Hindi nawala ang amoy. At nang maramdaman niya ang isang marahang pahinga malapit sa kanyang bato. Alam niyang hindi ito panaginip. Dahan-dahan. Halos hindi humihinga, iminulat niya ang kanyang nga mata. Madilim ang kwarto, tanging ang sina lang ang buwan mula sa siwangang kurtina ang nagsisilbing ilaw. Tama. Ito nga ang hotel room niya sa Tagaytay. Ang mamahaling hotel room na binayaran ng kliyente niya bilang bonus sa matagumpay na kasal na inorganisa niya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibo ng sobrang bilis, parang isang tambol na nagbabadyaang panganib. Dahan-dahan, bawat galaw ay maingat, ipinihit niya ang kanyang ulo. At doon, nahinto ang kanyang mundo. Isang mukhang lalaki. Natutulo ng mahimbing, ang malabi ay bahagyang nakaawang. Hindi ito isang halimaw, hindi isang masamang look na mukhang kriminal. Sa katunayan, kahit sa dilim, kitang-kita ang perpektong hubog ng kanyang panga at ang makakapal niyang kilay. Mukha siyang anghel. Isang anghel na amoy alak. Pero hindi siya anghel. Isa siyang estranghero. Isang estrangherong lalaki na nasa loop ng kwarto niya. Sa kama niya, isang sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, pero sinakal niya ito pabalik. Ang ingay ay magiging kaaway niya ngayon. Ang paggalaw ang magiging panganib. Huwag kang maingay, Tia. Huwag kang gagalaw. Iyon ang paulit-ulit na utos niya sa sarili. Bawat hiblang ang kanyang kalamnan ay gustong tumakbo, sumigaw, magtago. Pero ang isip niya, na sinanay ng maraming taon ng pagiging kalmado sa gitna ng krisis, ay nagsimulang gumana. Kailangan niyang umalis sa kama. Parang isang magnanakaw sa sarili niyang kwarto. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang nga binti, iniwasang magalaw ang kumot. Bawat sentimetro ang pag-usad ay parang 1 kilometro. Pinakiramdaman niya ang bawat pahingang lalaki, handang huminto sa anumang senyales na ito'y magigising. Nang sa wakas ay nakaalis siya sa ilalim ng kumot, ang lamig ng naka-aircon na kwarto ay biglang dumampi sa kanyang balat. Bumaba ang kanyang nga paa sa malambot na karpet, hindi siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay ang pintong ganyo. Iyon ang kanyang kanlungan. Hagbang. Isa pa. At isa pa. Nang marating niya ang pintong ng banyo, pinihit niya ang seradura sa paraang halos walang tuno. Dahan-dahan siyang pumasok sa loop at isinara ang pinto ng walang kalabo. Pakalok. Doon lang siya huminga. Isang malalim, nanginginig na pahinga na matagal niyang pinigilan. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahe. Niyakap niya ang kanyang matuhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na ngayon. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na ngayon lang niya pinakawalan. Sino siya? Paano siya nakapasok dito? May ginawa ba siya sa akin? Ang nga tanong ay bumaha sa kanyang isipan. Agad niyang sinuri ang sarili. Suot pa rin niya ang kanyang damit pantulok. Walang masakit sa kanyang katawan. Walang anumang senyales ang karahasan. Naalala niya ulit ang amoy. Ala. Sobrang tapang ngang amoy ngang ala. At ang paraan ngang paktulo nito isang mahimbing, halos walang malay na paktulo. Doon na simulang makbago ang takot niya. Napalitan itong pakalito. At isang maliit na butil ng inis. Hindi ito isang magnanakaw. Hindi ito isang rapis na naabang. Malamang, isa lang itong lasing. Isang lasing na nakamali ng pinasok na kwarto. Pero kahit na, ang pakiramdam na may ibang taong nakapasok sa iyong espasyo, sa iyong kama, habang ikaw ay walang kamalay-malay, ay isang uri ng paglaba na naiwan ng dumi sa kanyang pakiramdam. Nagdesisyon siyang manatili sa banyo. Hinintay niyang sumikat ang araw. Nang marinig niyang nagising na ang lalaki,
na may kasamang mahinang ungol ng hover, hindi siya lumabas. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto. Hinintay pa niya ng 10 minuto bago siya naglakas loob na lumabas. Wala na ito. Pero ang amoy ng pabango at ala nito ay naiwan, isang paalala ng gabing hindi niya kailanman malilimutan. Lumipas ang 2 linggo. Pagkatapos ay 3. Ang alaalaing Tagaytay ay unti-unti nang lumabo, itinula sa likod ng kanyang isipan, pilit na kinalimutan. Bumalik si Tia sa kanyang maliit ngunit komportableng apartment sa Quezon City, sa kanyang abalang buhay bilang isang event organizer. Pilit niyang ibinalik ang lahat sa normal. Ngunit may isang bagay na hindi normal. Isang umaga, pakiramdam niya ay sasabo ang kanyang sikmura. Sumuka siya ng sumuka hanggang sa wala nang may labas. Inisip niyang baka sa pagod lang. O baka may nakain siyang masama. Ngunit nang maulit ito kinabukasan, at sa susunod pang araw, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Isang takot na mas malala pa kaysa sa naramdaman niya sa hotel room na iyon, kaya heto siya ngayon. Nakatulala. Nakaupo sa malamig na sahig ng sarili niyang banyo. Ang eksena ay pamilya, ngunit ang dahilan ay ibang-iba. Sa harapan niya, nakahanay na parang nga sundalo, ay 6 na puting stick ng pregnancy test. Binili niya lahat ng brand na makita niya sa parmasya. Umaasang kahit isa man lang ay magbibigay sa kanya ng ibang sagot. Pero wala. Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat ay pare-pareho. Lahat ay sumisiga ngang isang resulta. 2 linya. Positibo. Napahawa siya sa kanyang tiyan na wala pa namang anumang pagbabago. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata at ang pagbuo ng isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang gabing iyon. Ang estrangharong iyon. Ang isang pagkakamali na iyon. Sa gitna na nakakabinging katahimikan ng kanyang banyo, isang tanong ang kumawala sa kanyang ngalabi, isang bulong na puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Paano na to? Ang mundo ni Marco Imperial ay gawa sa salamin, bakal, at mga numerong may 0 sa dulo. Ang kanyang opisina sa pinakatuktok ni Imperial Holdings Tower ay isang testamento sa kontrol. Mula dito, tanaw niya ang buong Bonifacio Global City, isang siyudad na gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan, isang kaharian na siya ang hari. The projected ROI on the Cebu Reclamation Project is unacceptable. Malamig niyang sabi. Ang kanyang nga mata ay nakatutok sa presentasyon sa malaking screen. Hindi sa takot na mukha ng project head sa kabilang dulo ng mahabang conference table. I want a revised feasibility study on my desk by Monday. Do it again. Walang tumutol. Walang nagtanong. Sa mundo niya. Ang salita niya. Ang batas. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang marahang kato ang narinig sa pinto ng conference room. Pumasok si Grace, ang kanyang executive assistant, na may itsurang hindi may pinta. Alam ni Marco, sa 10 taon nilang pagsasama, na hindi basta-basta istorbohin ni Grace ang isang board meeting. Sir, bulong nito, lumapit sa kanya. I'm so sorry to interrupt. But there's a call on your private line. An attorney Salvador. He says it's personal. And extremely urgent. Isang ugat ang pumiti sa sentido ni Marco. Personal. Urgent. 2 salitang kinamumuhian niya kapag pinagsama. Ang personal ay magulo. Ang urgent ay magastos. Tumayo siya, inaayos ang kanyang Italian silk tie. Take a 15-minute break, utos niya sa mga tao sa kwarto bago siya lumabas. Ang mukha ay isang blankong maskara ng autoridad. Sa loob ng kanyang opisina, sinagot niya ang tawa. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, profesional, ngunit ang nga salitang binitawan nito ay parang mga martilyong pumukpo sa pundasyon ng kanyang kontroladong mundo. Isang babae. Isang gabi sa Tagaytay. Isang pagbubuntis. I will handle this, mariin niyang sabi bago ibaba ang telepono. Napahawa siya sa kanyang mesa. Ang nga daliri ay namumuti sa diin. Ang alaala ng gabing iyon, isang gabing gusto na niyang ibaon sa limot, ay bumalik na parang isang alon, dala ang amoy ng alak at ang anino ng isang pagkakamali.
Ang hanginsalop ng klinikang isang kilalang OB-GYN sa St. Luke's Medical Center ay amoy antiseptic at pag-asa. Para kay Marco, amoy gulo ito. Nasa kabilang dulo siya ang maliit na waiting area. Nakaupo na parang isang hari sa isang tronong hindi para sa kanya. Nakasuot ang madilim na business suite. Siya ay isang itim na tuldok sa pastel na kulay ang paligid. At doon, sa kabilang upuan, ay si Althea Reyes, ang babae mula sa tawag ng abogado. Mas mukha itong bata at mas simple sa personal. Nakasuot lang ito and simpleng bestida at flat shoes. Maputla ang kanyang mukha. At may mga anino sa ilalim ng kanyang nga mata. Ngunit mayroon ding isang uri ng determinasyon sa paraan ng pagkakaupo niya tuwid ang likod. Ang makamay ay makasalikop sa ibabaw kanyang kandungan. Hindi ito mukhang gold digger. Mukha itong natatakot. Hindi sila nag-usap. Ano ang sasabihin niya? Sorry, I was drunk and heartbroken, and I mistook your room for mine. Ang nga paumanhin ay para sa mahihina. Ang kailangan niya ay kumpirmasyon. Datos. Isang problema na may malinaw na sukat para mabigyan niyang solusyon. Mr. Imperial? Miss Reyes? Tawag no isang noza. Sa loob ng examination room, lalong naging kakilakilabot ang katahimikan. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto habang si Thea ay humiga sa examining bed. Dumating ang doktora. Isang may edad na babae na may mabait na ngiti. Okay, let's see what we have here, sabi nito habang ipinapahid ang malamig na gel sa tiyan ni Thea. Itinuon ng doktora ang proba, at isang itim at puting imahe ang lumitaw sa monitor. Mga bilo. Maliliit, kumukurap na mga bilo. There's the heartbeat. Sabi ing doktora. Strong and steady. Napatingin si Marco sa monitor. Isang kurap ngang liwana. Isang buhay. Ang problema ay toto. Kailangan na niya itong harapin. Ngumiti ang doktora habang ginagalaw ang probe. Okay. Let's count. There's 1, 2. Oh. Wait a minute. Napakunot ang nuang doktora. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng konsentrasyon, tapos ay ng purong pakamangha. Binalingan niya ang dalawa, ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa gulat. Well, this is extraordinary. Mr. Imperial. Miss Reyes. Humarap ito sa kanila na may ngiting hindi may pinta. Congratulations. It's sextuplets. 6. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Marco. Hindi niya narinig ang iba pang sinabi ng doktora. Ang mundo ay umikot, at ang kontroladong kaharian niya ay biglang gumuho. Ang isang problema ay naging 6. Ang isang bala ay naging isang machine gun na nakatutok sa kanyang ulo. Napatingin siya kay Thea. Ang babae ay nakatingin sa monito, ang kanyang mukha ay isang halo nga pakabigla at purong takot. Isang butil ngang luha ang pumata mula sa gilid ng kanyang mata. Sa sandaling iyon, alam ni Marco kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Ang opisina ng abogado ni Marco ay malami at walang personalidad. Walang mga family picture, tanging mga law books at mga parangal na nakasabit sa dingding. Dito, si Marco ay nasa kanyang elemento muli. Naupo sila ni Thea sa makabilang panig ng isang malaking mahogany desk. Sa gitna nila, nakalata ang isang manipis ngunit mabigat na dokumento. Ito ang solusyon. Thea, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Na para bang isang business proposal ang kanyang inilalata. Isang kontrata. Ipinagpatuloy niya, bawat salita ay pinili at may bigat. Sasagutin niya ang lahat. Ang pinakamagaling na mga doktor. Ang pinakamalaking bahay. Edukasyon hanggang kolehiyo, isang buwan ng sustento na higit pa sa kikitain nito sa buong buhay niya. Lahat. Ang kapalit, sabi niya, ang kanyang mamata ay diretso sa kanya, walang emosyon, ay simple lang. You will follow the terms. Walang social media post. Walang interviews. Walang anumang koneksyon sa akin sa mata ng publiko. Ang relasyon natin ay pribado at nakabase lang sa dokumentong ito. Ako ang ama sa birth certificate, ang financial provider. Hanggang doon lang. Napayo ko si Thea. Nakatingin sa kontrata na parang isang hato. Habang pinakmamasdan niya ito,
isang imahe ang biglang sumagi sa isip ni Marco. Ang imahe ni Isabel, ang kanyang dating kasintahan. Ang gabi bago ang insidente sa Tagaytay. Ang nakita niya sa cellphone nito, ang nga mensahe, ang nga litrato kasama ang ibang lalaki. Ang sakit ng kataksilan na natula sa kanya sa isang boteng alak. Ayan ang dahilan kung bakit kailangan niya ang kontrata. Ang emosyon ay magulo. Ang pag-ibig ay isang kasinungalingan. Ang tiwala ay isang ilusyon. Pero ang isang kontrata, malinaw. May mga patakaran. May mga parusa. Ito ay isang bagay na may intindihan niya. Isang bagay na makokontrol niya. Itinula niya ang dokumento sa gitna ng mesa, palapit kay Thea. Ang tunog ng papel na dumudulas sa makinis na kahoy ang tanging ingay sa silid. Ito ang solusyon, Thea, ulit niya. Ang kanyang boses ay mas mariin na ngayon. Pumirma ka. At lahat ng problema mo. Sagot ko. Ang bigat ng kontrata sa kanyang nga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Malami ang papel, kasing lami ng nga mata ng lalaking nagabot nito sa kanya. Marco Imperial. Iyon pala ang pangalan ng estranghero sa kanyang kama, ang ama ng 6 na buhay na sabay-sabay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Habang nakasakay sa taksi pauwi, nakatingin lang si Thea sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang nga ilaw ng siyudad, ang nga nagdaraang sasakyan, lahat ay isang malabong pinta. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mga salita sa kontrata. Mga salitang bumili sa kanyang katawan, sa kanyang pagkatao, sa kanyang hinaharap. Financial provider. Hanggang doon lang. Pagdating sa kanyang apartment, ibinaksa niya ang sarili sa sofa. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim, tulad ng dilim na bumabalot ngayon sa kanyang kinabukasan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kay sa isang taong makakaintindi sa kanya. Nay, sabi niya. At sa isang salitang iyon, ang lahat ng pader na itinatayo niya buong araw ay gumuho. Ang kanyang boses ay basak. Anak? Thea? Anong nangyari? Ang boses kanyang ina sa kabilang linya ay puno ng pag-alala. At doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang gabi sa Tagaytay. Ang 6 na resulta ng pregnancy test. Ang klinika. Ang lalaking mayaman at makapangyarihan. Ang kontrata. Hindi siya hinusgahan ng kanyang ina. Nakinig lang ito. At nang matapos siyang maksalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Althea. Anak. Sa wakas ay sabi ng kanyang ina. Ang boses ay malumanay ngunit may bigat ng karanasan. Naalala mo ba nung maliit ka? Nung iniwan tayo ng tatay mo? Naalala mo ba kung paano ko kayo pinagsabay na alagaan ng kapatid mo habang naglalabada? Tumango si Thea, kahit hindi siya nakikita ng ina. Isang butil ang luha ang pumata sa kontratang nasa kandungan niya. Mahirap, anak. Sobrang hirap maisa, papatuloy ang kanyang ina. Hindi ko sinasabing pera ang sagot sa lahat. Pero ang paibig lang. Hindi rin nakakabili ang gatas at diaper. Lalo na kung 6 sila. Napakagatlabi si Thea. Hindi na ito tungkol sa iyo, Thea. Hindi na ito tungkol sa pride mo o sa galit mo sa kanya. May 6 na bata diyan. Sila ang isipin mo. Sila ang unahin mo. Ang nga salita nga niyang ina ay parang isang sampal at isang yakap ng sabay. Iyon ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Buong gabi, hindi natulog si Thea. Binuksan niya ang ilaw at binasa ang bawat salita, bawat sugnay ng kontrata. Nakasulat sa legal na lengguwahe, ngunit malinaw ang mensahe. Siya ay isang sisidlan. Isang intsubato na babayaran para sa serbisyo nito. Walang karapatan. Walang boses. Taga-sunod lang. Napahawa siya sa kanyang tiyan. Ang pride niya ay sumisigaw na punitin ang papel. Ang takot niya sa pagiging mag-isa, sa pagiging katulad ng kanyang ina, ay humihila sa kanya pababa. Pero nang maalala niya ang 6 na kumukurap na tuldok sa monitor, ang 6 na maliliit na tibok ng puso. Alam niya na ang pagpipilian ay hindi na sa pagitan ng pride at pera. Ito ay sa pagitan ng kahirapan at kinabukasan. Kinabukasan, may determinasyon sa kanyang nga mata. Hindi siya magiging isang bayarang sisitlan lang.
Hindi siya magiging biktima. Kumuha siya ng isang malinis na papel at isang ballpen. Kung ito ay isang kasunduan, kailangan mayroon din siyang makondisyon. Ang ikalawang pakikita nila ay sa parehong opisina ng abogado. Sa pagkakataong ito, hindi napayuko si Thea. Itinaas niya ang kanyang noo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco Imperial. Bago ako pumirma, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Inilapak niya ang papel na may sulat kamay niya sa ibabaw ng kontrata. Mayroon akong mga kondisyon. Nakita niya ang bahagyang pakunot ng noo ni Marco, isang siwang sa kanyang perpektong maskara. Una, sabi ni Thea. Ikaw ang financial provider. Pero pagdating sa pagpapalaki sa kanila sa kanilang moralidad, sa kanilang nga pangarap, sa mga bagay na hindi nabibili ng pera ako ang may huling sayat. Ako ang ina. Pangalawa, hindi mo sila maaring ilayo sa akin. Kailanman. Anumang pagtatangka na gawin iyon ay mapapawalang bisa sa kontratang ito. At pangatlo, huminga siya ng malalim. Gusto kong makasama ka sa bawat check-up. Hindi sapat na nakpapadala ka lang ng pera. Kailangan mong makita. Kailangan mong malaman kung ano ang pinagdadaanan namin. Nga anak mo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tinitigan siya ni Marco, sinusuri, na parabang ngayon lang siya nito tunay na nakita. Inaasahan ni Thea na tatanggi ito, natatawanan siya. Ngunit sa huli, isang bahagyang tango lang ang isinagot nito. Okay. Simpleng sabi ni Marco, na ikinagulat niya. Isasama natin yan sa kontrata. Ibinigay nito ang di papel sa abogado na mabilis na nag-chip sa computer. Makalipas ang ilang minuto, isang bagong bersyon ng kontrata ang nasa harap niya. Naroon ang makondisyon niya, nakasulat na sa legal na anyo. Kinuha ni Thea ang mamahaling pluma na inyabot sa kanya. Ang tunog ng dulo nito na dumadampi sa papel ay napakalakas sa loob ng tahimik na silid. Bawat letra ang kanyang pangalan na isinusulat niya ay isang hakbang palayo sa kanyang dating buhay. Althea Reyes. Pagkatapos niyang pumirma, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan, ngunit bumigat ang kanyang kaluluwa. Tapos na. Wala nang bawian. Ilang oras lang, pakawi niya sa kanyang apartment, tumuno ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa bangko. Isang credit alert. Ang numero na nakita niya sa screen ay napakalaki, sapat na para bumili ang bahay at lupa. Sapat na para mabuhay sila ang nga anak niya ng comfortable sa loob ng maraming taon. Ngunit habang tinititigan niya ang nga numerong iyon, wala siyang naramdamang saya. Wala siyang naramdamang ginhawa. Tanging isang malalim na pagkatuyo, isang pakiramdam ng pagiging walang laman. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang sobre na naglalaman ng kopya ng ultrasound. Dahan-dahan niyang inilabas ang litrato. 6 na maliliit na anino. 6 na pangako. 6 na dahilan. Napapikit siya at inilagay ang kamay sa kanyang tiyan. Ang init ng kanyang palad ay dumampi sa manipis na talangang kanyang damit, isang kilos ng proteksyon, isang tahimik na panunumpa. Para sa inyo to, maanak. Bulong niya sa hangin, ang boses niya ay nanginginig ngunit punong isang bagong tuklas na lakas. Kakayanin ni Mama. Ang obligasyon ay isang salita na naiintindihan ni Marco Imperial. Ito ay isang termino sa kontrata. Isang linya sa balance sheet. At ang pagpunta sa bi-monthly check-up ni Althea Reyes ay isa sa mga obligasyong iyon. Isang suknay na idinakda niya sa kanilang kasunduan. Na tinanggap ni Marco ng walang pealinlangan dahil ang patanggi ay mangangahulugan ng mas maraming komplikasyon. Kaya heto siya. Nakaupo sa passenger seat ng sarili niyang Mercedes. Habang ang driver niya ang nagmamaneho papunta sa ospital. Ito ay hindi episyente. Sa loob ng 2 oras na mawawala sa kanya, maari na siyang maksara ng isang deal na nakakahalaga ng milyon-milyon. Sa halip, sasamahan niya ang isang babaeng halos hindi niya kilala para sa isang appointment na maaari namang bayaran na lang niya. Pagdating sa klinika, ang pakiramdam niya ng pagiging wala sa lugar ay lalong tumindi. Ang mapada ay kulay rosas at asul, at ang mga babasahin sa mesa ay tungkol sa pagiging ina. Umupo siya sa isang sulok, kinuha ang kanyang cellphone, at nagsimulang makbasa ng email,
isang padangang teknolohiya sa pagitan niya at ng mundong ito na mabuntis at nasanggo. Nasa kalagitnaan siya ngempet tayo ng isang maikli ngunit matalas na tugon nang mapansin niyang biglang tumayo si Thea. Ang isang kamay ay nakatakip sa bibig at mabilis na naglakad papunta sa banyo. Napatingin siya sa kanyang relo. 5 minuto. 10 minuto. 15 minuto. Napabuntong hininga siya sa inis. Ano ba ang ginagawa niya doon? Nang sa wakas ay lumabas si Thea mula sa banyo para itong isang multo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang nga labi ay walang kulay, at ang kanyang nga balikat ay nakayuko sa pagod. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng nga kamay nito habang umupo ito sa tapat niya. Hindi siya naksalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Are you okay? Tunok pa ka? Hurry up, tunok malupit. Kaya nanatili. Nalang siyang tahimik. Ang kanyang nga mata ay bumalik sa screen nga niyang telepono. Miss Reyes? Tawag ng Nuaza. Tumayo si Thea. Ngunit sa kanyang pagtayo, bigla itong nanghina. Nakita ni Marco kung paano umikot ang nga mata nito at kung paano nawalan ng balansa ang kanyang katawan. Bago pa man tumama ang kanyang isip, kumilos na ang kanyang katawan. Sa isang mabilis na hakbang, naroon na siya. Ang isang braso ay automatikong pumulupot sa baywang ni Thea. Sinasalo ito bago pa man ito bumaksa sa sahi. Nagulat siya sa sarili niyang kilos. Nagulat siya sa kung gaano kagaan ang babae sa kanyang mga braso. Sa kabila ng malaki na nitong tiyan, naamoy niya ang baby powder scent ang damit nito. Isang malaking kaibahan sa amoy ng alak na una niyang naalala. Okay ka lang? Tanong niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. Dahan-dahang iminulat ni Thea ang kanyang mamata, nakatingin sa kanya na may halong gulat at hiya. Oh! Nahilo lang. Binitawan niya ito ng dahan-dahan, tinitiyak na kaya na nitong tumayo ng mag-isa. May isang parte sa kanya na gustong bumalik na lang sa kanyang upuan at magpanggap na walang nangyari. Ngunit may isang parte na hindi niya maintindihan, ang naktulak sa kanya na gumawang isang bagay. Kinuha niya ang isang botelengang tubig mula sa kanyang briefcase. Inabot niya ito kay Thea. Ang kilos ay simple. Ngunit para sa isang taong sanay mautos, ang pag-aalok ng tulong ay parang pagsasalita ng ibang lengguwahe. Uminom ka? Kinuha ito ni Thea. Ang kanilang nga daliri ay saglit na nadikit. Isang kuryente, gaano man kaliit, ang gumapang sa kanyang braso. Sa loob ng examination room, mas lalo pang naging mailap ang hangin. Ang doktora ay masayang nakukuwento tungkol sa paglaki nga sanggol. Sa pagkakataong ito, mas malalaki na ang nga imahe sa screen. Hindi na lang sila makumukurap na tuldok. Mayroon ng maliliit na ulo, makatawan, at mga braso at binti na gumagalaw-galaw na parang mga naglalangoy na isda. 6 na maliliit na tao. 6. Ang katotohanan ay paulit-ulit na sumasampal sa kanya. Napakalusok nila. Miss Reyes. Sabing doktora, your body is doing an amazing job. Nararamdaman mo na ba ang paggalaw nila? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa malabi ni Thea, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Marco mula sa kanya. Opo, doktora. Lalo na po sa gabi. Para silang may pati dito sa loop. Tumawa ang doktora. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Mr. Imperial. Gusto mo bang subukan? Napakunot ang no ni Marco. Subukan ang ano? Ang maramdaman sila. Sabing doktora, na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Bago pa man siya makatanggi, si Thea na mismo ang naksalita. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong. Halika. Marco. Marco. Hindi Mr. Imperial. Sa unang pagkakataon, tinawa siya nito sa kanyang pangalan. May isang bagay sa tono nito, hindi isang utos, kundi isang paanyaya na nag-alis ng kanyang kakayahang tumanggi. Pakiramdam niya ay isa siyang taw-tauhan na hinihila nga hindi nakikitang tali. Dahan-dahan siyang lumapit sa examining bed, ang kanyang nga mamahaling leather shoes ay parang walang tunok sa sahig ng klinika. Saan? Tanong niya. Pakiramdam ay isang tanga. Dahan-dahang kinuha ni Thea ang kanyang kamay. Ang init ng palat nito ay nakakagulat.
Ipinatong nito ang kanyang kamay sa kanang bahagi ng umbok ng tiyan nito. Ang tela ng bestida nito ay manipis, at ramdam na ramdam niya ang init at katigasan ng tiyan nito sa ilalim ng kanyang palat. Naghihintay siya. Walang nangyari. Pakiramdam niya ay lalo siyang nagmukhang tanga. Akmang babawin na niya ang kanyang kamay nang may biglang gumalaw. Isang malinaw, definite na pitik mula sa loob. Napahinto siya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hindi ito isang simpleng paggalaw. Ito ay isang pagtugon. Isang buhay. Naramdaman niya ito sa kanyang palat, isang senyales mula sa isang mundong hindi niya alam na umiiral. At pagkatapos ay isa pa. Mas malakas. Isang tapit na parang nagsasabing, "Hoy, nandito ako." Automatiko siyang napatingin kay Thea. Nakatingin din ito sa kanya. Ang nga mata ay malaki at puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Hindi ito takot o galit. Ito ay parang pagtataka, pagbabahagi. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng klinika, habang ang kamay niya ay nakapatong sa tiyan ng isang babaeng estranghero, isang pader sa loob ni Marco Imperial ang nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang obligasyon ay biglang nakaroon ng tibok ng puso. Ang kontrata ay biglang nakaroon ng kaluluwa. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ngunit kahit nawala na ito ron, ang pakiramdam ng pitik na iyon ay nanatili isang multong tapi sa kanyang palat. Isang paalala na ang anim na problema sa itim at puting imahe ay hindi lang nga anino. Sila ay totoo. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kanilang presensya. Nang matapos ang check-up, habang naglalakad sila palabas ng klinika, ang katahimikan sa pagitan nila ay iba na. Hindi na ito ang malamig, may lap na katahimikan kanina. Mayroon ng isang bagay na namamagitan sa kanila, isang sikretong kanilang pinaksaluhan. Napatingin si Marco sa kamay niya. Ang kamay na nakaramdam ng pitik. At pagkatapos ay napatingin siya sa mukha ni Thea. Sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, ang hangin sa pagitan nila ay hindi na puno ng pag-aalinlangan ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Kundi isang ibinahaging pagkamangha. Naglakad sila sa hallway. Ang bawat isa ay tila naluluno sa sariling isipan. Para kay Marco, ang pakiramdam ay bago at nakakagambala. Siya ay isang lalaki ng tiyak na bagay, ng asset at liabilities. Pero ang naramdaman niya kanina ay hindi masukat. Hindi mailagay sa isang spreadsheet. Ang pitik na iyon. Hindi iyon numero. Hindi iyon obligasyon. Iyon ay totoo. Pagdating nila sa parking lot, pinakbuksan sila ang pinto ang kanyang driver. Bago pumasok si Marco, huminto siya. Nilingon niya si Thea, na mukhang pagod na pagod pa rin. Tumingin siya sa kanyang driver. Bago mo ihatid si Maam Reyes sa kanyang apartment, sabi niya, ang kanyang boses ay may awtoridad pa rin, ngunit may kakaibang tono. Dumaan kayo sa isang restoran na gusto niya. Siguraduhin mong nakakain siya bago umuwi. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mata ni Thea. Hindi ito nakasulat sa kontrata. Hindi ito isang obligasyon. Isang simpleng salamat lang ang isinagot nito bago ito pumasok sa kotse. Sumunod si Marco. Umupo sa kabilang dulo ng malawak na upuan sa likod. Habang umaandar ang sasakyan, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang katahimikang may pader. Ito ay isang katahimikang may puwang para sa pag-isip. Hindi niya kinuha ang kanyang cellphone. Hindi siya nagbasa ng ma-email. Sa halip, ang kanyang mamata ay nakatuon sa labas ng bintana. Ngunit ang nakikita ng kanyang isip ay ang itim at puting imahe sa monitor. At ang pakiramdam sa kanyang palat. Muli niyang tiningnan ang kanyang kamay, halos inaasahan na makikita pa rin ang marka ng pagtapi na iyon. Wala. Ngunit ang alaala ay malinaw na malinaw. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napatingin kay Thea, na tahimik na nakatingin din sa labas ng bintana sa kanyang pane. Ang babaeng ito, na ilang linggo lang ang nakalipas ay isang pagkakamali lang, isang problema na kailangang ayusin, ay biglang nakaroon ng ibang kahulugan. Sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang estranghero. Hindi isang komplikasyon. At higit sa lahat,
hindi isang kasama sa isang business deal. Napatingin siya sa umbok ng tiyan nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang obligasyon sa ilalim ng isang kontrata, kundi bilang ina. Nung nga anak niya, ang pagbabago kay Marco Imperial ay hindi dumating na parang isang bagyo. Dumating ito na parang isang ambon dahan-dahan, halos hindi mo na mamalayan, hanggang sa isang araw ay mapapansin mo na lang na basa ka na pala. Nagsimula ito sa text message. Isang simpleng kumain ka na ba? Sa gitna ng araw. O kaya naman ay huwa kang mapapagod. Mga mensaheng napaka-formal, na parabang galing sa isang HR department, ngunit para kay Thea. Na nasanay sa kanilang malamig na kasunduan, ang mga ito ay parang mga liham mula sa ibang mundo. Pagkatapos, dumating ang mga delivery. Isang araw, pagkatapos niyang kausapin ang kanyang ina sa telepono at nabanggit na gusto niyang kumain ng maasim, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery rider, may dalang isang supot ng hilaw na mangga at isang garapon ng bagong. Ang note simple, nakaprint lang sa computer. Para sa craving mo, Monsieur I. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. At hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang kanyang nga pisngi. Ang pinakanakakagulat ay noong isang Sabado ngang hapon, dumating si Marco mismo. Hindi nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. May dala itong 3 malalaking kahon. Ano yan? Gulat niyang tanong. Mga-creep, simpleng sagot nito, na parabang ang pagdating ng isang CEO para mag-assemble ng makuna ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Buong hapon, pinanot niya si Marco. Ang lalaking sanay mag-utos sa isang buong kumpanya ay hito ngayon, nakaluhot sa sahig, pinagpapawisan habang binabasa ang instruction manual. May mga pagkataong nakakamali ito, napapamura ng mahina, at mukhang susuko na. Ngunit sa huli, naitayo nito ang unang kuna. At ang pangalawa. At ang pangatlo. Habang nakpapahinga sila, kumakain ng merienda na inorder ni Thea, bigla siyang nasalita. Naisip mo na ba ang mapangalan? Natigilan si Thea. Masyado pang maaga. Hindi yan maga. 6 sila. Kailangan nating maipon ng maraming pangalan, sabi nito, kinuha ang isang tissue at nagsimulang magsulat. Gusto kong Miguel. Para sa lalaki. Masyadong luma. Sagot ni Thea. Hindi napigilan ang sarili. Paano kung Lucas? Tunog mahina. Sabi ni Marco. Kumunot ang no. Kailangan matikas. Alexander. Masyadong mahaba. Iyak na yung bata. Hindi pa tapos bikasin ang pangalan niya, katwiran ni Thea. Biglang napatingin si Marco sa kanya. At sa mata nito, may nakita siyang isang kislap, isang bagay na hindi negosyo. Hindi obligasyon. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas sa malabi nito. Isang mahinang tawa. At dahil nakakahawa, napatawa na rin si Thea. Iyon ang una nilang tunay na tawanan. Ang tunog niyon ay pumuno sa maliit na apartment, itinaboy ang nga anino ng kontrata, at sa isang saglit, naramdaman nila na hindi sila dalawang estrangherong pinakbikis ng pagkakamali. Naramdaman nilang para silang isang team. Para silang isang pamilya. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang mahabang araw, nakaupo si Thea sa sofa, pilit na inaabot ang kanyang nga paa. Sobrang manas ng maito, parang matinapay na umalsa. Nakaupo si Marco sa tapat niya, katatapos lang kumain ng hapunan na dinala nito. Tahimik lang itong nanunot sa kanya. Anong problema? Tanong nito. Ang nga pa ko. Hindi ko maabot para masahihin, nahihiya niyang sagot. Tumayo si Marco. Inasahan ni Thea na magpapaalam na ito at uwi. Ngunit sa halip, kumuha ito ang isang maliit na upuan. Inilagay sa harap niya. At umupo. Dahan-dahan. Kinuha nito ang isa niyang paa at ipinatong sa mahita nito. Natigilan si Thea. Marco, anong ginagawa mo? Sabi mo kailangan ng masahe. Sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. Ang atensyon ay nasa kanyang nga paa. Gamit ang kanyang malalakas ngunit maingat na makamay, sinimulan nitong masahihin ang kanyang nga sakong, ang kanyang talampakan, ang bawat daliri niya sa paa.
Ang init mula sa mapalat nito ay gumapang pataas sa kanyang binti. Napapadala ngang isang alongang ginhawa sa buong pagot niyang katawan. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang isang ungol ngang sarap. Nakapikit, di naman niya ang bawat haplos. Ito ay isang kilos na napaka-intimat, napaka-personal. Isang bagay na hindi kailanman may susulat sa isang kontrata. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng malumanay na ilaw ng kanyang sala, isang mapanganib na damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Thea. Pag-asa. Pag-asa na baka mali siya. Na baka ang lalaking ito ay hindi lang isang financial provider. Na baka, sa kabilang ng kanilang magulong simula, posible pa lang magkaroon ng higit pa. Posible pa lang maging isang pamilya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata at tiningnan si Marco, na nakayuko pa rin, seryoso sa ginagawa. Sa sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang CEO. Ang nakita niya ay isang lalaki. Isang ama. Ang ama ng kanyang nga anak. Baka pwede. Bulong ng isang tini sa kanyang isipan. Baka pwede kaming maging masaya. At sa mismong sandaling iyon, habang ang puso niya ay lumulunda sa isang matamis at mapanganib na kilik. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Naputol ang mahika. Agad na binitawan ni Marco ang kanyang paa, at ang dalawa ay nakatinginan, kapwa nagulat. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Marco. Umiling si Thea, dahan-dahang tumatayo. Wala. Naglakad siya papunta sa pinto, ang puso niya ay biglang kumakabo sa ibang dahilan. Pagbukas niya ng pinto, isang babae ang nakatayo ron. Napakaganda nito. Perpekto ang pagkaka-makeup, nakasuot ng isang mamahaling damit na parang lalong nakpatingkat sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit hindi ito umabot sa kanyang nga mata. Si Thea, na nakapantulo lang at magulo ang buhok, ay biglang nakaramdam na napakaliit niya. Napakasimple. Ang babay ay hindi tumingin sa kanya. O marahil ay tumingin ito. Ngunit sa paraang tinitingnan mo ang isang bagay na hindi mahalaga. Isang palamuti sa dingding. Ang nga mata nga babae ay lumapas sa kanyang balikat. At dumapo sa figura ni Marco na ngayon ay nakatayo na sa likuran niya. Ang matamis na ngiti sa malabi nito ay lalong lumawa, ngunit mayroon itong talim. Isang kislap ng tagumpay na napangini kay Thea hanggang sa kaibuturan. Parang isang eksena sa isang pelikula na biglang next slow motion. Nakita ni Thea ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang bakas ng pagiging relax kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang pagkabigla na mabilis na natabunan ng isang pamilya na lami. Ang kanyang mabalikat ay muling tumigas. Ang kanyang mukha ay naging blankong muli. Ang pader na unti-unting gumuho kanina ay muling itinayo. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Nagsalita ang babay. Ang boses nito ay kasing perpekto ang kanyang itsura malambing. Ngunit may talim na humiwa sa hangin at sa katahimikan ang apartment. Marco, darling. Ang salitang darling ay tumama kay Thea na parang isang sampal. Isang salitang hindi kailanman ginamit ni Marco para sa kanya. Isang salitang nakpapaalala sa kanya kung saan talaga siya lulugar sa labas. Ang pag-asang umusbong sa kanyang puso kanina ay biglang nalanta at namatay. Humakbang palapit ang babae. Ang nga mata ay hindi inaalis kay Marco, na parabang si Thea ay isang hangin lang na kailangan nitong lampasan para marating ang kanyang destinasyon. I have news, sabi nito, ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Pagkatapos, isang inggiti na nakakakilabot. Hindi mo ako pwedeng katalikuran. Isabel. Ang pangalan ay parang lason sa isipan ni Marco. Ang babaeng winasa ang tiwala niya, ang dahilan kung bakit siya napunta sa Tagaytay, ang dahilan kung bakit nagsimula ang buong gusot na ito. At ngayon, heto ito, nakatayo sa apartment ni Thea, mukhang isang anghel na may daladalang impyerno. What are you doing here, Belle? Tanong ni Marco, ang bawat salita ay may yellow. Ang init na naramdaman niya kanina habang minamasahe ang ngapaan ni Thea ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilya na lami na matagal na niyang naging sandata. Ngumiti si Isabel, isang ngiting punong pihati at pananabi. I had to find you, Marco. Sinubukan kong pigilan, pero hindi ko kaya.
Humakbang ito palapit, at sa ilalim ng ilaw, may napansin si Marco. Isang maliit, halos hindi kapansin-napansing umbok sa tiyan nito. Isang umbok na hindi narunong huli silang makita. May kailangan kang malaman, pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay nanginginig na ngayon. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, may kinuha siyang isang papel. Isang pamilyar na papel. Isang resulta ni ultrasound. Inabot niya ito kay Marco. Buntis din ako, Marco. At ikaw ang ama. Ang nasalita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng maliit na sala. Napatingin si Marco sa papel. Isang maliit na imahe, isang tibok ng puso. Pagkatapos ay napatingin siya kay Isabel. At pagkatapos, napatingin siya kay Tia. Si Tia. Nakatayo lang ito ron, tahimik na parang isang estatwa. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit nakita ni Marco ang sakit sa kanyang nga mata, isang sakit na siya ang may kagagawan. Kanina lang, nagtatawanan sila. Kanina lang, ang kamay niya ay nasa mapaan nito. Kanina lang, para silang isang pamilya. Ngayon, para silang nga estranghero na nakmamasid sa isang trahedya. Walang sinabi si Tia. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad papasok sa kanyang kwarto, isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang siga. Doon kumilos si Marco. Hinawakan niya ng mariin ang braso ni Isabel. Let's talk outside. Kinalatkat niya ito palabas ng apartment, palayo sa pintong isinara ni Tia. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng hallway, hinarap niya si Isabel. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Anong laro ito, Belle? At doon bumuhos ang magaluha ni Isabel. Magaperpektong luha na dumaloy sa kanyang perpektong muha. Hindi ito laro, Marco. I swear. Nakamali ako. Alam kong nasaktan kita. Pero mahal pa rin kita. At nang malaman ko ang tungkol dito, hinaplos nito ang sariling tiyan. Alam kong kailangan kitang balikan. Kailangan tayo ang anak natin. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang muka ay isinupsop sa kanyang dibdib. I'm sorry, Marco. Please, patawarin mo ako. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Ang amoy ng pabango nito, ang pakiramdam ng katawan nito na nakadikit sa kanya lahat ay pamilyar. Ito ang babaeng minahal niya ng 5 taon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroon ng lason. Ang alalang kataksilan. Tinanggal niya ang pagkakayakap nito. Kailangan kong mag-isip. Iniwan niya itong umiyak sa hallway at mabilis na tinungo ang elevator. Pagpasok niya sa kanyang kotse, hindi niya sinabi sa driver kung saan pupunta. Magmaneo ka lang, utos niya. Ang nga ilaw ng gabi sa Maynila ay naging isang mahabang guhit ng kulay sa labas ng bintana. Ang isip ni Marco ay isang bagyo. 2 babay. 2 pagbubuntis. Sa isang banda, si Tia. Ang babaeng nakasulat sa kontrata. Ang babaeng dala-dala ang 6 niyang anak. Ang babaeng kanina lang ay nakpangiti sa kanya. Ang tahimik niyang sakit ay mas tumatagos sa puso niya kaysa sa maingay na paiyak ni Isabel. Sa kabilang banda, si Isabel. Ang kasaysayan nila. Ang 5 taon. Ang sakit ng kataksilan. At ngayon, isang anak. Isang anak na, kung toto, ay bunga rin ng kanilang pagmamahalan bago ito gumuho. Ano ang gagawin ko? Paano niya haharapin ang 2 responsibilidad na ito? Ang isang obligasyong pinirmahan at ang isang obligasyong moral? Sa gitna ng kanyang pagkalito, tumuno ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa kanyang ina. Marco, anak. Your father and I need to see you. Now. Isabel called us. She told us everything. Parang isang suntok sa sikmura. Mabilis kumalat ang apoy. Umabot na sa kanyang pamilya. Ang pangalan nga imperial. Ang reputasyon. Ang pamana. Biglang huminto ang kotse sa isang intersection. Pula ang ilaw. Sa kanyang rearview mirror. Natanaw niya ang direksyon pabalik sa apartment ni Tia. Sa harap niya, ang daan papunta sa bahay kanyang nga magulang, kung saan siguradong naghihintay na rin si Isabel. 2 pinto. 2 daan. Sa likod, ang isang bagong simula na punong komplikasyon. Sa harap,
Ang isang magulong nakaraan na humihila sa kanya pabalik. Nakatitih lang siya sa manibela. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang badang ilaw ay umilaw na. Ngunit hindi niya magawang apakan ang silinyador. Hindi niya alam kung aling daan ang pipiliin. Ang pinto na isinara ni Thea ay hindi lang isang piraso ngahoy. Ito ay isang pada. Sa likod nito, narinig niya ang mahihinang boses ang galit na bulong ni Marco, ang nagmamakaawang hikbi ni Isabel. Narinig niya ang kanilang ngayaba papalayo. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, katahimikan. Isang katahimikan na sumisiga ang katotohanan. Umalis si Marco kasama si Isabel. Iniwan siya. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang katawan ay manhid. Ang init ng mga kamay ni Marco sa kanyang ngapa kanina ay isa na lang ngayong multong alaala. Isang pangungutya. Ang kanilang tawanan, ang kanilang mapinausapang pangalan, ang paasang unti-unting itinayo sa kanyang puso, lahat gumuho sa isang iglap. Ang tanga mo, Thea. Sabi niya sa sarili. Umasa ka. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay isang malamig na bato na bumaon sa kanyang sikmura. Sa sumunod na 2 araw, hindi niya sinagot ang nga tawa ni Marco. Hindi niya binasa ang kanyang nga text. Para saan pa? Anong sasabihin nito? Na pareho silang buntis? Na pareho silang responsibilidad niya? Hindi siya isang investment na kailangang i-manage. Tao siya. Ina siya. Isang gabi, habang walang magawa kundi mag-scroll sa kanyang cellphone, sinusubukang takasan ang sarili niyang isipan, isang litrato ang tumambad sa kanya. Isang article mula sa isang sikat na gossip website. Ang headline, Chio Hire on the way. Marco Imperial, nakitang ginalalayan ng nagbabalik na kasintang si Isabelle Francisco. Ang litrato. Parang isang punyal na itinara sa kanyang dibdib. Nandun si Marco. Ang mukha ay puno ng paalala. Ang isang braso ay nakaalalay sa baywang ni Isabel. At si Isabel, nakasandal sa kanya, mukhang mahina at kawa-awa. Ang isang kamay ay protektadong nakahawak sa sarili nitong tiyan. Papasok sila sa isang mamahaling ospital. Ito na pala. Ang publiko. Ang opisyal. Si Isabel ang kasintahan. Si Isabel ang dinadala sa ospital. Siya? Siya ang ano? Ang sikreto? Ang babaeng nakatago sa isang apartment? Habang tinititigan niya ang litrato, ang kanyang telepono ay biglang tumuno, isang hindi rehistradong numero. Nag-alangan man, sinagot niya ito. Hello? Is this Miss Althea Reyes? Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang babaeng makapangyarihan, malamig. Makinis. Walang emosyon. Sino po ito? I am Victoria Imperial. Marco's mother. Natigilan si Tia. Pakiramdam niya ay biglang bumaba ang temperatura sa kwarto. I will make this quick, Miss Reyes. Pagpapatuloy ng matandang babay. I trust you understand the current, delicate situation. My son is a man of honor, and he will, of course, fulfill his financial obligations to you as per your arrangement. Arrangement. Ang salitang iyon ay tumata sa kanyang isipan. However, sabi ni Doña Victoria, may din sa bawat salita, I expect you to know your place. Huwag ka nang gumawa ng anumang gulo. Isabel needs all the support she can get. She is, after all, carrying the future of this family. I hope I've made myself clear. Hindi na hinintay ni Doña Victoria ang kanyang sagot. Ang tawag ay pinatay. Ibinaliba ni Thea ang kanyang cellphone sa kama. Ang pagiging manhit niya ay biglang napalitan ng isang nag-aalap na galit. Know your place. Arrangement. The future of this family. At sa isang iglap, ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay humalo sa isang mas matandang sakit, isang sugat mula sa kanyang pakabata. Bigla niyang nakita ang sarili bilang isang maliit na bata. Nakatayo sa may pintong ang kanilang maliit na bahay. Nakikita ang kanyang ama. May dalang maleta. Papalabas ng pinto. Nakikita ang kanyang ina na nagmamakaawa. Hindi lumingon ang kanyang ama. Umalis ito para sa ibang babae, para sa ibang pamilya. Ang imahang kanyang ama ay biglang naglaho. At sa lugar nito,
nakita niya ang imahe mula sa litrato sa internet. Si Marco. Nakatayo sa tabi ni Isabel, ang mukha ay punong pag-alala para dito. Sa isipan ni Tia, sila ay naging isa, mga lalaking nang iiwan, mga lalaking may ibang pinipili. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi na maulit. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ina, na naghintay at umasa sa wala. Hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang maana ang sakit ng pagiging inabandona. Isang malamig, matigas na determinasyon ang pumalit sa kanyang galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi ang numero ni Marco ang kanyang hinanap, kundi ang numero ng kanyang abogado. Gusto kong ipawalang bisa ang kontrata, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay kalmado na ngayon, ngunit may bakal sa likod nito. Gusto kong sole custody. Ihanda mo ang lahat. Lalaban tayo. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang contact list. Hinanap niya ang pangalan. Marco Imperial. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang pangalan na minsan ay nagbigay sa kanya ng paasa. Ngayon, simbolo na ito energy paloloko. Dahan-dahan. Ngunit may katiyakan. Pinindot niya ang delete. At pagkatapos, block number. Tumayo siya at kinuha ang 3 kahon ng makuna na nakatambak pa rin sa isang sulok ng sala. Ang makuna na binuo ni Marco. Ang makuna na naging simbolo ng kanilang unang tawanan. Isa-isa niya itong kinalatkat palabas ng kanyang apartment, iniwan sa hallway na parang basura. Hindi siya lumingon. Ang huling bagay na ginawa niya ay ang tawagan ang landlady ng apartment. Isang apartment na binabayaran ng pera ni Marco. Alis na po ako, sabi niya. Ngayon na po. Kinabukasan. Ang apartment ay walang laman na. Dumating si Marco sa apartment complex ni Thea 2 araw pagkatapos ang gabi ang komprontasyon. Ang 2 araw na iyon ay isang impyerno nga pagpupulong kasama ang kanyang nga magulang at si Isabel, mawalang katapusang pag-usap na walang patutunguhan. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, isa lang ang nasa isip niya, si Thea. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang makpaliwanag. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto ng apartment nito, isang puting papel ang nakadikit dito. Isang opisyal na dokumento. Isang notice of eviction. The tenant has voluntarily terminated the lease and vacated the premises. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Hindi. Hindi maari. Nangingini ang kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Thea. Ang numerong sa loob ng 2 araw ay paulit-ulit niyang tinatawagan pero walang sumasagot. Sa pagkakataong ito, iba ang narinig niya. Hindi ang pamilya na ringtone, kundi isang malamig, mekanikal na boses. The number you have dialed is currently unavailable or cannot be reached. Unavailable. Cannot be reached. O sa mas sampleng salita. Blocked. Napatitis siya sa pinto, sa notice, sa cellphone sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ng pagkawala ay biglang bumaha sa kanya, mas malakas, mas nakakatakot kaysa sa gali o pakalito. Huli na siya. Umalis na si Thea. Naglaho na ito. At isinara nito ang lahat ng pinto, lahat ng bintana, lahat ng posibleng daan para mahanap niya ito. Ang pagkataranta ay isang damdamin na bihirang maranasan ni Marco Imperial. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng walang laman na apartment, hawa ang cellphone na nagsasabing unavailable ang numero ni Thea, ang damdaming iyon ay parang isang malamig na tubig na bumuhos sa buong pagkataon niya. Naglaho. Umalis ito. At wala siyang kaalam-alam kung saan ito hahanapin. Ang unang ginawa niya ay ang bagay na pinakamadali para sa kanya, ang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tinawagan niya si Grace, ang kanyang assistant. I need you to find someone. Althea Reyes. Check all flight manifests, all bus terminals. I want her found. Now. Pagkatapos, tinawagan niya ang abogado niya. Tia Reyes broke the contract. She disappeared. May karapatan siyang umalis, Mr. Imperial, sagot ng abogado. Pero wala siyang karapatang ilayo ang mga bata. Maghahanda kami ng legal na hakbang. Ngunit alam ni Marco na hindi iyon ang solusyon. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Ito ay tungkol sa isang babaeng naglaho dahil sa kanya.
Ito ay tungkol sa 6 na buhay na dala-dala nito. Ito ay tungkol sa pitik na naramdaman niya sa kanyang palat. Ang sumunod na mga araw ay isang malabong paghahanap. Walang tiyares sa anumang flight manifest. Walang record sa mga bus company. Ang kanyang makaibigan, na nakuha ni Grace ang numero, ay walang alam. O kung mayroon man, matibay ang kanilang pagkakatikom ng bibi. Habang lumalalim ang kanyang desperasyon, lalo namang tumitindi ang pearte ni Isabel. Isang hapon, napilitan siyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Naroon si Isabel, nakahiga sa sofa, mukhang isang babasaging anghel. Marco, darling, mabutit dumating ka, sabi ng kanyang ina. Isabel is not feeling well. She needs you. Habang papalapit siya, narinig niyang may kausap si Isabelle sa telepono. Akala nito ay wala pang nakakarinig. Ang boses nito ay hindi boses ng isang may sakit. Ito ay matalas at nainip. O na, sinabi ng padadalhan kita. Kailangan ko lang makuha yung malaking pera. Huwag mo akong apurahin. Nang mapansin ni Isabelle na nakatingin si Marco, bigla itong nagbago. Ang mukha nito ay muling naging maamo, ang boses ay naging mahina. Sige na, bye na, kailangan kong magpahinga. Ibinaling nito ang atensyon kay Marco, ngumiti ng matamis. Darling. Masama ang pakiramdam ko. Ngunit huli na. Nakita ni Marco ang siwang sa kanyang maskara. Ang isang segundo ang pagiging toto. At sa isip ng isang negosyanteng sanay makbasa ang kasinungalingan, ang isang segundong iyon ay sapat na. Isang hinala ang nasimulang umusbong. Kinagabihan. Sa kanyang penthouse, gumawa si Marco ng isang tawa na hindi niya akalaing gagawin niya para sa isang personal na bagay. David, sabi niya sa kabilang linya. Si David ay isang private investigator. Ang pinakamagaling sa larangan. Isang taong pinakakatiwalaan niya para sa mga sensitibong corporate background checks. May ay papagawa ako sayo. Discretion is key. Ano ang kailangan mo, sir? 2 bagay, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at determinado. Una, gusto kong hanapin mo si Altieriez. Nasa file mo ang detalye niya. Hanapin mo siya. Pero huwag mo siyang lalapitan. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya at kung ligtas siya. Nakuha ko, sir. Pangalawa, huminga ng malalim si Marco. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol kay Isabel Francisco. Lahat. Financial records, phone records, mga huling pinuntahan. Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para maksinungaling sa akin. Hindi na nagtanong si David. Pakalipas ng 24 na oras, isang manipis na brown envelope ang dumating sa opisina ni Marco. Confidential. Habang binubuksan ni Marco ang envelope, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. Isang notification mula sa bangko. Si Isabel ay gumastos ng halos ₱250,000 sa isang luxury store sa Greenbelt gamit ang supplementary card na ibinigay niya. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang atensyon ay nasa magpapel sa loob ng envelope. Ang unang pahina. Mga litrato. Si Isabel. Masayang nakikipagalikan sa isang lalaki. Petsa. 2 araw bago ang gabi sa Tagaytay. Ang ikalawang pahina. Financial records. Malaking utang sa credit card. Mga pautang mula sa mga loan shop. Isang liham ng pagpapaalis mula sa kanyang tsondo. Ang lalaki sa litrato ay iniwan siya matapos siyang mabaon sa utang. Ang ikatlong pahina. Ang pinakamatindi sa lahat. Isang statement mula sa isang kaibigan ng IT expert ni David. Ang ultrasound picture na ipinakita ni Isabel. Isang stock photo na kinuha mula sa isang website para sa mga napapanggap na buntis. Walang record ng anumang prenatal check-up si Isabel Francisco sa alinmang malaking ospital sa Metro Manila. Isang malaking kasinungalingan. Hindi nagalit si Marco sa paraang sumisiga. Ang galit niya ay malamig, isang nagyelong galit na dumaloy sa kanyang mga ugat at nagpatigas sa kanyang puso. Niloko siya. Ginamit siya. Pinaglaruan siya na parang isang tanga. At dahil sa kasinungalingang iyon, nawala si Thea. Kinuha niya ang huling papel sa envelope. Ito ay tungkol kay Thea. Natakpan siya ni David. Hindi sa ibang bansa.
Hindi sa ibang siyudad. Umuwi ito sa probinsya ng kanyang ina. Isang maliit na bayan sa Laguna na halos hindi mo makikita sa mapa. May address. May litrato ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, napapalibutan ng halaman. Ligtas ito. Ngunit malayo. Agad na tumayo si Marco. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya naabalang tawagan ang kanyang driver. Siya mismo ang magmamaneho. Ang biyahe papuntang Laguna ay isang karera laban sa oras at sa sarili niyang pagsisisi. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Hinayaan niyang pumasok muli si Isabela sa buhay niya. Pinaniwalaan niya, kahit sandali, ang ngaluhan nito. At sa proseso, itinulak niya palayo ang nag-isang taong toto sa kanya. Gabi na nang marating niya ang maliit na bayan. Gamit ang GPS sa kanyang telepono, natunto niya ang makitid na kalye. At doon, sa dulo nito, ang bahay mula sa litrato. May ilaw sa loob. May maaninong gumagalaw. Ipinak niya ang kanyang kotse sa dikalayuan at naglakad. Bawat hakbang sa hindi sementadong daan ay isang hakbang papalayo sa kanyang mundo ngang salamin at bakal, at isang hakbang papalapit sa isang simpleng katotohanan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng gate. Ang puso niya ay kumakabo ng malakas. Paano kung ayaw siya nitong makita? Paano kung huli na talaga ang lahat? Akmang kakatok na siya sa gate nang marinig niya ang isang boses mula sa loob. Ang boses ng isang matandang babae. Ang ina siguro ni Thea. Anak, may kumakatok. Napatigil ang kamay ni Marco sa ere. Nandiyan siya. Nasa likod lang ang pinto. Isang manipis na pirasong kahoy ang nagisang hadlang sa pagitan nila. At hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ang kung anuman o sinuman ang naghihintay para sa kanya sa kabila nito. Sa probinsya, ang hangin ay may ibang amoy. Amoy ng sariwang lupa pagkatapos umulan, amoy ng bulaklak ng sampagwita mula sa hardin ng kanyang ina. Dito, sa maliit na bahay kung saan siya lumaki, sinubukan ni Thea na hanapin ang kapayapaan na ninakaw sa kanya sa siyudad. Ang bawat umaga ay isang ritual ngang paglimot. Dinidiligan niya ang halaman, tinutulungan ang kanyang ina sa pagluluto, at sa hapon, naglalakat-lakat siya sa kanilang munting hardin. Ang katahimikan ay nakakabingi minsan, ngunit mas gugustuhin na niya ito kaysa sa kasinungalingan at ingay ng buhay na iniwan niya. Isang hapon habang dahan-dahan siyang naglalakad, hinahaplos ang kanyang malaking-malaki ng tiyan, sinubukan niyang isipin ang kanyang nga anak. Ang 6 na pangalan na siya na lang makisa ang pipili. Huwag kayong maalala, maanak, bulong niya. Kahit tayo-tayo lang, kakayanin natin. Kakayanin ni Mama. At sa sandaling iyon, isang sakit ang biglang pumunit sa kanyang katawan. Isang matalas, nakakaparalisang kirot sa kanyang puson, na parang isang kutsilyong biglang itinara at inikot. Napahawa siya sa kanyang tiyan at napasiga. Bumigay ang kanyang matuhod at napaluhod siya sa damuhan. Anak! Ang sigang kanyang ina mula sa kusina ay puno ng pagkataranta. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya, ang mukha ay namumutla sa takot. Thea! Anong nangyayari? Masakit. Ne, sobrang sakit, sabi ni Thea sa gitna ng pahingal. Ang sumunod na mga pangyayari ay isang malabong bangungot. Ang tulong ng kapitbahay. Ang pagsakay sa isang luma at kalawanging tricycle papunta sa pinakamalapit na ospital, isang maliit na district hospital na amoy luma at kulang sa gamit. Inihiga siya sa isang stretcher na may kalawang sa mga khilid. Itinakbo siya papasok sa emergency room. Ang nga ilaw sa kisame ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin, bawat isa ay parang isang bituin na lumalayo. Isang doktor na mukhang pagod ang sumuri sa kanya. Ang boses sa paligid niya ay nagalo-halo mga utos, mga medikal na termino na hindi niya maintindihan. Her water broke. Premature labor. 32 weeks. Narinig niyang sabiing doktor. Sextuplets. Masyadong high risk. We don't have the facilities for this. Anong gagawin natin? Do. Narinig niyang tanong ng kanyang ina, ang boses ay basa na sa pag-iyak. Kailangan siyang ilipat sa Maynila. Sa isang mas malaking ospital, sagot ng doktor, ang boses ay seryoso. Pero delikado ang biyahe. Baka hindi umabot.
Ang nga salitang iyon delikado ang biyahe. Baka hindi umabot ay tumagos sa isip ni Thea. Itinaboy ang sakit at pinalitan itong purong, dalisay na takot. Ito na ba iyon? Dito na ba matatapos? Ang lahat ng kanyang paktitiis, ang lahat ng kanyang katapangan, ay mawilang sa wala. Napatingin siya sa kanyang ina, na umiyak habang mahigpit na hawa ang kanyang kamay. Ang mukha ng kanyang ina ang mukhang nasaksihan niya kung paano lumaban mag-isa nun ay sumasalamin ngayon sa sarili niyang kabiguan. Nakamali ako, Nay, higbi ni Thea, ang maluha ay sa wakas bumuhos na rin, nakamali akong. Naktiwala ako. Naktiwala siya sa text message. Sa makuna, sa masahe sa paa. Naktiwala siya sa isang peasang hindi naman pala para sa kanya. At ngayon dahil sa pride niya, dahil sa desisyon niyang tumakbo, ang buhay nga niya nga anak ang nakataya. Siya lang maisa. Walang Marco. Walang makapangyarihang pamilya. Walang pribadong ospital. Sila lang dalawang kanyang ina, sa isang ospital na kulang sa gamit, sa gitna ng isang impossible situation. Nawala na ang lahat. Ang kanyang paasa. Ang kanyang lakas. Ang kanyang nga anak. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pagod ay bumalo sa kanyang buong katawan, isang kumot na napakabigat. Naramdaman niyang bumibitaw na siya. Patawad, mga anak ko, bulong niya sa hangin, isang paksuko. Patawarin niyo si Mama. At sa sandaling iyong ang sukdulang kadiliman, isang malakas na tuno ang biglang pumunit sa katahimikan ng emergency room. Lag. Ang nga pinto ay bumukas ng malakas, tumama sa pada. Isang anino ang pumasok na parang isang bagyo, laban sa maliwanag na ilaw ng hallway. Isang pamilya na anino. Isang anino na hindi niya inaasahan, hindi niya pinangarap na makita pa. Thea. Ang siga ay punuan isang desperasyon na hindi niya pa kailanman narinig mula sa kanya. Ang mukha nito ay namumutla sa takot, ang damit ay gusot, ang buhok ay magulo. Ang imahe ang perpektong CEO ay nawasa na. Si Marco. Nandito siya. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ang kanyang kabilang kamay. Ang init ng palat nito ay pamilya at nakakagulat. Thea. Nandito na ako. Sabi nito, ang mamata ay nagmamakaawa, nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi kita iwan. Ang hangin ay parang ninakaw mula sa kanyang magabaga. Pagpasok ni Marco sa emergency room, ang nakita niya ay isang bangungot na gawa sa murang pintura, amoy ng disinfectant, at purong takot. Sa gitna ng lahat, nakahiga si Thea maputla. Pawisan, ang mukha ay nakapikit sa sakit. Sa tabi nito, ang ina nitong umiyak. Ang eksena ay isang sampal sa mukha niya. Ito ang resulta ng kanyang katangahan. Ito ang bunga ng kanyang pag-alinlangan. Anong nangyayari? Tanong niya sa doktor. Ang boses niya ay nag-utos, isang mekanismo ng depensa sa gitna ng pagkataranta. Sir, premature labor. High-risk pregnancy. We need to transfer her, but, then transfer her. Putol ni Marco. Wala kaming mayos na ambulansya. Sir, the travel itself is a risk. Hindi na niya pinatapos ang doktor. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang madaliri ay nanginginig ngunit ang isip ay kasing talas ng dati. Sa mga sitwasyong ganito, ang para at kapangyarihan ay may silbi. At ngayon, gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya. Grace, sabi niya nang sagutin ng kanyang assistant ang tawag. I need a helicopter. Now. The best medical helicopter available. I set up more for air transport from Laguna District Hospital to St. Luke's BGC. I also need the best neonatal team in the country on standby. Not in an hour. Not in 30 minutes. Now. Walang pero, walang hindi pwede. Gawin mo. Ibinaba niya ang tawa nang hindi na hinihintay ang sagot. Binalingan niya ang doktor at ang mga nurse. A helicopter is on its way. Prepare the patient for transport. Ang ngamata nga staff ng ospital ay nalaki sa gulat at pakamangha. Bumalik si Marco sa tabi ni Thea, hinawakan ang kamay nito. Malami ito. Sinubukan itong bawiin ni Thea, ngunit hinipitan niya ang hawa. Huwag kang bibito, Thea. Please. Pagmamakawa niya. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumuno ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen. Father.
Alam na niya. Alam niyang tatawa ito. Marco, what is the meaning of this? Grace just called me about the helicopter. Ang sabi ng nanay mo. Kasama mo si Isabel. Sigaw ng kanyang ama sa kabilang linya. Tumayo si Marco at lumayo ng ilang hakbang, ang likod ay nakaharap kay Thea. Hindi ko kasama si Isabella, Dad. At hinding-hindi ko na siya makakasama. Anong pinasasasabi mo? Buntis ang babay. Paano ang reputasyon ng pamilya? Dun, isang bagay sa loob ni Marco ang sumabo. Ang lahat ng kanyang buhay. Ang reputasyon ng pamilya ang laging una. Ngunit habang nakatingin siya sa nakapikit na mukha ni Thea, sa panganib na kinakaharap nito at nay kanilang mga anak, ang reputasyon ay naging isang salitang walang kabuluhan. Wala akong pakialam sa reputasyon, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bakal. Nandito ako kung saan ako dapat. Kasama ng babaeng mahal ko, na nagdadala ng 6 kong anak. Sila ang pamilya ko ngayon, Dad. Sila ang unahin ko. Kung hindi niyo yan matanggap, problema niyo na yan. Ibinaba niya ang tawa. Isang tulay papunta sa kanyang nakaraan ang sinuno niya ng tuluyan. Pakiramdam niya ay gumaan siya. Bumalik siya sa tabi ni Thea. Gising ito, nakatingin sa kanya. Ang nga mata ay puno ng pakalito at sakit. Marco, huwag ka munang magsalita, sabi niya, umupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang brown envelope mula sa kanyang suit at inilabas ang mapapel. Ang ebidensya. May kailangan kang malaman. May kailangan akong patunayan sa iyo. Isa-isa, ipinakita niya ang lahat. Ang litrato ni Isabel kasama ang ibang lalaki. Ang financial records nito. Ang patunay na pagka ang ultrasound. Niloko niya tayo, Thea. Niloko niya ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang ibang bata. Walang ibang pamilya. Isang malaking kasinungalingan ang lahat para makuha niya ang pera ko. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Thea. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng pakabigla. Pero hindi yan ang pinakamahalaga, pagpapatuloy ni Marco. Itinabi niya ang papel. Hinawakan niya ang kamay nito gamit ang dalawa niyang kamay, at tumingin ng diretso sa mata nito. Ang puso niya ay parang sasabog sa kanyang dibdib. Wala ng pada. Wala ng maskara. Siya na lang ito. Kahit pa totoo ang lahat ng yon, Thea. Kahit pa may 100 anak pa si Isabel. Hindi na magbabago ang nararamdaman ko. Huminga siya ng malalim. Ito na. Ang huling piraso ng katotohanan. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon. Ang helicopter. Ang pagpunta ko dito. Hindi to dahil sa kontrata, Thea. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito sa loob ng palat niya. Nakita niya ang isang buti ng luha na nagsimulang mamuo sa gilid ng mata nito. Mahal kita. Ang 3 salita ay lumabas na parang isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid, mas malakas pa kaysa sa tunog ng paparating na helicopter sa di kalayuan. Mahal kita, Thea. Mahal na mahal kita. At sa sandaling iyon, pagkatapos niyang ibuhos ang kanyang kaluluwa, isang nakakayanik na sigaw ang kumawala mula kay Thea. Isang sigaw ngang sukdulang sakit. Napahawa ito ng mahigpit sa kanyang kamay, ang kuko ay bumaon sa kanyang balat. Agad na lumapit ang doktor. Dumidilat na siya ng husto. The contractions are getting stronger. Tumingin ito sa kanila, ang muka ay seryoso at apurahan. Oras na. Manggaganak na siya. Ang mundo ni Thea ay isang malabong halo ng sakit, mga sigaw, at mga hindi pamilya na tunog. Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakayanik na sakit at ang mukha ni Marco. Napuno ang isang damdaming hindi niya pa kailanman nakita rito, isang desperasyon na sinamahan ng pagmamahal. Narinig niya ang ugong ng helicopter blades, ang boses na nagutos, ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang nanatiling konstante. Ang mahigpit na hawak ng kamay ni Marco sa kanya. Sa bawat pahilap ng kanyang tiyan, sa bawat sigaw na kumakawala sa kanyang lalamunan, ang kamay na iyon ay hindi bumibitaw. Kasama mo ako, Thea, paulit-ulit na bulong nito sa kanyang tainga. Huminga ka. Kaya mo yan. Ang salitang iyon, at ang init ng kanyang palat,
ang naging angkla niya sa isang daga ng sakit. Ang operating room sa St. Luke's ay isang mundo ngang puti at berde. Isang hukbo nga doktor at nurse ang kumikilos sa paligid niya na may organisadong kaguluhan. Ngunit ang tanging nakikita niya ay si Marco, na nakaswat ng scrub suit, nakatayo sa tabi ng kanyang ulo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, nandito ako, hindi kita iwan. Isa pa, Maang, push, utuzeniga doktor. Kaya mo yan, mahal, narinig niyang sabi ni Marco. Ang boses ay halos pabulong ngunit malinaw sa kanyang pandinig. Mahal. Ang salitang iyon. Muli niyang narinig, at sa pagkakataong ito, tumagos ito sa lahat ng sakit. At pagkatapos, isang iya. Isang maliit, manipis, ngunit napakagandang iya. Sinundan ito ngang isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang silid ay napuno nga 6 na malilit na tinik. Isang korong bagong buhay. Bago siya tuluyang igupong ang pagod, nakita niya ang ngaluha sa mata ni Marco. Magaluhang ginhawa. Magaluhangang. Saya. Nagising si Thea sa isang tahimik at pribadong silid. Ang unang naramdaman niya ay ang kawalan. Wala na ang bigat sa kanyang tiyan. Napahawa siya roon. Ang pakiramdam ay kakaiba. Nakakatakot. Ang maanak ko, sabi niya, ang boses ay pause, sinusubukang bumangon. Siya, relax. Isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Si Marco. Nakaupo sa isang silya sa tabing kanyang kama, ang damit ay gusot pa rin, may mga anino sa ilalim ng kanyang nga mata na nakpapatunay na hindi ito natulog. Nasaan sila? Tanong ni Tia. Ang puso ay kumakabo sa takot. Nasa liku sila, sagot ni Marco, ang boses ay malumanay. They are small, Tia. Very small, pero they are fighters. Lahat sila, ligtas sila. Nang magkaroon na siya ng sapat na lakas, dinala siya ni Marco sa neonatal intensive care unit gamit ang isang wheelchair. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya sila. 6 na malilit na incubator. Sa loob ng bawat isa, isang napakaliit na sanggol, na halos matabunan ng mawaya at tubo. Ang kanilang makamay ay kasing liit lang ng kanyang hinlalaki. Ang kanilang balat ay halos manipis pa. Napahawa siya sa salamin, ang ngaluha ay malayang dumadaloy sa kanyang ngapisngi. Ang paibig na naramdaman niya ay napakatindi, halos masakit. Sila na ito. Ang 6 niyang biyaya. Ang 6 niyang dahilan. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. Tumayo ito sa tabi niya, nakatingin din sa mga anak nila. Salamat, Tia. Bulong nito. Salamat sa pagiging matapang. Ang sumunod na mga linggo ay isang routine ng paggaling at pag-alaga. Si Tia ay unti-unting lumalakas, ngunit si Marco, hindi umaalis sa kanyang tabi. Natutulog ito sa hindi komportableng sofa sa kanyang silid. Ito ang naabot sa kanyang ng pagkain. Ito ang kausap niya hanggang sa makatulog siya. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakikita niya sa tuwing binibisita nila ang nicho. Ang makapangyarihang CEO na dati ay hindi alam kung paano hahawakan ang isang sitwasyong hindi kontrolado ng pera, ay ngayon, matiyagang nakikinig sa mga instructions ng nurse. Isang araw, pinayagan na silang hawakan ang isa sa mga sanggol, ang panganay nilang lalaki. Habang karga-karga ito ni Thea, inabot ng nurse kay Marco ang isang maliit na diaper. It's your turn, Dad, sabing nurse, nakangiti. Napatingin si Marco sa maliit na diaper, pagkatapos ay sa napakaliit na sanggol. Ang kanyang malalaking kamay ay mukhang mas malaki pa. Ako. Baka masaktan ko siya. Hindi mo siya masasaktan, mahinang sabi ni Thea, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang gotlabi. At doon, sa ilalim ng maingat na paggabay ng nurse, sinubukan ni Marco na palitan ang diaper ng kanyang anak. Ang kanyang magalaw ay mabagal at maingat, ang kanyang noo ay nakakunot sa sukdulang konsentrasyon. Ang lalaking kayang mapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ay hirap na hirap sa isang maliit na pirasong tape. Nang sa wakas ay matapos siya, at may balik ang malinis na diaper. Napabuntong hininga ito ng hinhawa na parang katatapos lang niyang maksarang ang pinakamalaking deal sa kanyang buhay. Napangiti si Tia. Sa simpleng kilos na iyon, isang bagay ang nabuo sa kanyang puso. Tiwala. Ang tiwala na nawasa ay unti-unting binubuo muli,
Hindi nga salita, kundi nga ngagawa. Isang gabi, ilang araw bago sila payagang umuwi, tahimik silang nakaupo sa kanyang silid sa ospital. Ang nga bata ay mahimbing na natutulog sa nursery. Ito ang una nilang pagkakataon na maging silang dalawa lang. Na walang ingay nga monito o paiyak nga masanggol. Marco, basag ni Thea sa katahimikan. Bakit? Tanong niya. Tinitingnan ito ng diretso. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ang toto. Ibinaba ni Marco ang librong binabasa. Tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, wala nang bakas ang CEO. Ang nakita niya ay isang lalaking bukas ang kaluluwa. Dahil nang mawala ka, Thea, doon ko naintindihan kung ano talaga ang nawala sa akin, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi kontrata ang nawala sa akin. Hindi isang obligasyon. Nawala sa akin ang kapayapaan na nararamdaman ko kapag kasama kita. Nawala sa akin ang mangiti mo. Nawala sa akin ang pamilya ko. Naramdaman ni Thea ang painit ng kanyang mata. Naging duwag ako, Thea, papatuloy ni Marco. Natakot akong masaktan ulit kaya itinago ko ang lahat sa likod ng pera at magkasunduan. Pero itinulak lang kita palayo. Patawarin mo ako. Umiling si Thea, isang luha ang pumatak. Ako rin. Marco. Natakot din ako. Natakot ako maiwan. Tulad ng ginawa ng tatay ko sa amin nun. Kaya inunahan na kita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pada sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang sugat ng naraan, pareho nilang sugat, ay sa wakas nailantat para magilom. Tumayo si Marco. Mula sa kanyang briefcase, kinuha nito ang isang pamilyar na folder. Ang orihinal na kontrata. Naupo ito sa tabi niya sa kama. Wala na dapat to sa pagitan natin, sabi nito. At sa harap niya, pinunit ni Marco ang kontrata. Unang punit. Pangalawang punit. Hanggang sa ang dokumentong minsan ay nagdikta ngang kanilang nga buhay ay naging isang tumpo na lang ngang mawalang kwentang piraso ngang papel. Wala ng kontrata, Thea. Sabi nito, hinahawakan ang kanyang muka. Ikaw, ako, at ang maanak natin. Yun lang ang mahalaga. Napangiti si Thea sa gitna ng kanyang maluha. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay sa wakas nawala na. Malaya na siya. Malaya na sila. Niyakap niya si Marco ng mahigpit, at sa yakap na iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Nang gabi bago sila lumabas ng ospital, habang natutulog si Thea, naramdaman niyang may humali sa kanyang no. Si Marco. Pinakmasdan niya ito habang marahan nitong inaayos ang kumot sa kanya, ang mukha ay puno ng pagmamahal. Narinig niya itong bumulong, sa tinik na para sa kanya lang. Uwi na tayo sa bahay natin, mahal ko. Sa totoong bahay natin. 3 buwan ang lumipas. Ang sleek, minimalist na penthouse ni Marco Imperial ay hindi na makilala. Ang dating malamig na espasyo na punong salamin, bakal, at magamamahaling art piece ay isa na ngayong makulay, magulo, ngunit masayang pugat. May mga playmat sa sahig kung saan dati ay may Persian rug. Ang coffee table ay napalitan ng isang playpen. At ang katahimikan ay napalitan ng isang halo-halong tunog ng pagtawa, pag-iyak, at manggalulabi. 3:00 ng madaling araw. Isang manipis na iya ang unang narinig, galing sa kuna ni Lucas. Bago pa man ito lumakas, sinundan na ito ng iyak ni Sofia. At parang isang domino effect, isa-isang nagising ang kanilang nga kapatid. Miguel, Chloe, Alexander, at si Bea. Ang penthouse ay biglang napuno ng isang koro ng 6 na gutom na sanggol. Sa tabi ni Thea, gumalaw si Marco. Hindi na ito ang CEO na magrereklamo sa naistorbong tulog. Bumangon ito na parang isang sundalong sanay na sa gera. Ako nasa Team A, bulong ni Marco, tinutukoy sina Lucas, Miguel, at Alexander. Team B sayo. Tumango si Thea, nakanggiti sa dilim. Tumayo sila at sabay na kumilos, isang sayaw na saulado na nila. Si Marco, sa kanyang nga malalaking braso, ay kayang-kaya nang kargahin ang 3 boteng gatas. Si Thea naman, sanay nang palitan ang diapengang isang sanggol habang pinapatahan ang isa pa. Ang gabi ay isang malabong halong pakpapadede, pakpapatulo at pakpapalit ng diape. Ngunit sa gitnang pagod,
Mayroon ding masandali ngang purong mahika. Habang pinapadede ni Marco si Alexander, nakita ni Tia kung paano nito tinititigan ang anak. Ang kanyang nga mata ay punong isang uri ng pagmamahal na hindi kayang pagkain. Ang dating malamig at kontroladong lalaki ay natutunaw sa tuwing ngumingiti ang isa sa kanyang maanak. Nang sa wakas ay muling tumahimik ang paligid at nakabalik na sila sa kama, hinawakan ni Marco ang kamay ni Tia sa ilalim ng kumot. Salamat. Bulong nito. Para saan? Tanong ni Tia. Para dito. Para sa lahat na ito. Sagot ni Marco. Ang tinik ay puno ng sinseridad. Akala ko dati, ang pagiging successful ay tungkol sa mabuilding na naitatayo mo. Hindi pala. Tungkol pala sa pamilyang binubuo mo. Hinalikan niya ang noo ni Tia, at sa init ng yakap nito, nakatulog siyang muli. Ang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Isang hapon, habang abala si Tia sa pagpapatulog kay Chloe, nakita niyang may kausap si Marco sa telepono sa may balkonahe. Ang boses nito ay mahina, ngunit narinig niya ang ilang salita. Opo, tita. Dumating na po. Salamat po sa tulong. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay tungkol sa negosyo. Ngunit nang pumasok si Marco, may dala itong isang malaking ngiti at isang sikreto sa kanyang mga mata. Tea, mahaw, sabi nito. May naisip akong bagong laro para sa mga bata. Kumunot ang noo ni Tea. Anong laro? Basta. Tulungan mo akong bihisan sila. May mga inihanda akong wanishes. At kailangan, nasa tamang pagkakasunod-sunod sila. Kahit natataka, sumunod si Tea. Inabot sa kanya ni Marco ang 6 na maliliit na damit, bawat isa ay may nakasulat na isang salita. Tinulungan niya itong bihisan ang mga sanggol, na lahat ay himalang gising at kalmado, inilatah nila ang mga ito sa malaking playmat sa sahig. Sige, ayusin mo sila ayon sa listahan, sabi ni Marco, naabot ng isang maliit na papel. Sinunod ni Tea. Ang una si Miguel. Ang pangalawa, si Sofia. Isa-isa niyang inayos ang nga anak nila, na parang nga maliliit na piraso ng isang puzzle. Nang mailagay niya ang huling sanggol, si Bea. Sa dulo ang linya. Humabang siya paatras para tingnan ang kanyang gawa. At doon, nabasa niya ang nga salita. Sa dibdib ni Miguel. Will. Kay Sofia. You. Kay Alexander. Mary. Kay Chloe. Our. Kay Lucas. Daddy. At sa pinakamaliit, kay Bea, isang malaking tandang pananong. Napahawa si Tea sa kanyang bibig. Ang kanyang mata ay biglang nainit. Ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng napakabilis. Paglingon niya, si Marco ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Wala itong hawak na mamahaling singsing sa isang kahon. Sa halip, sa maliit na kamay ni Bea, may nakataling isang pulang ribbon. At sa dulong ribbon, isang simple ngunit napakagandang singsing. Tia, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil sa purong emosyon. Hindi ko may papangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Nakita mo na, magulo. Maingay. Puno ni puyat. Isang tawa na may kasamang luha ang kumawala kay Tia. Pero may papangako ko sa iyo ito, papatuloy ni Marco. Ang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. May papangako kung pipiliin kita araw-araw. Pipiliin ko kayo nga anak natin. Pipiliin kong maging ama at asawa na karapat-dapat sa inyo. Ang kontrata natin, tapos na. Pero sana, pumayat kang maksimula tayong bago. Isang panghabang buhay na kontrata na nakasulat, hindi sa papel, kundi dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Althea Reyes. Will you marry me? Hindi na nakapagsalita si Tea. Tumango na lang siya ng paulit-ulit, ang nga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Mga luha nga purong kaligayahan. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. At sa gitna ng kanilang 6 na maliliit na saksi. Naglapat ang kanilang nga labi. Isang halik na naksara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbukas sa isang pangakong puno ng pag-asa. Kinarga nila ang kanilang maanak. Niyakap silang lahat ng sabay-sabay. Isang magulo, masikip, ngunit perpektong yakap. Ang 8 miyembro ng pamilya imperial. Isang pamilyang isinilang mula sa isang pagkakamali,
sinubok ngang makasinungalingan, ngunit binuo nga responsibilidad, pinatibay ngang pagpapatawad, at pinagbikis ngang pag-ibig. Boses ang narrator. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakpuan sa isang perpektong simula, kundi sa bawat desisyon na piliin ang isa't isa, araw-araw, habang buhay. At dito po nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig ni Thea at Marco, at ng kanilang 6 na biyaya. Mula po sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Bawat komento, bawat reaksyon, at bawat minuto na inilaan ninyo ay nagsilbing inspirasyon upang mabuo ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, kasama ninyo akong naging saksi sa bawat sakit, sa bawat pag-iyak, at sa bawat munting tagumpay. Ang kwento ni Thea at Marco ay isang paalala na ang tunay na paibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito ay isinisilang mula sa mapagkakamali, hinuhubog ng mapagsubok, at pinapatata ng walang hanggang pagpapatawad. Ito ay isang kuwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, palaging may puwang para sa pangalawang pagkakataon. Lalo na kung ito ay pinipili nating gawin araw-araw. Sana po ay napangiti, napaya, at higit sa lahat, napakili kayo ng kanilang kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong nasalobin sa comment section. Nais ko pong mabasa ang bawat isa. Muli, maraming salamat. Nga kakili. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Lau Kilit TV.